Magandang oras sa inyong lahat. Sa oras na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang katotohanan patungkol sa ating kalagayan ngayon bilang mga tao. At atin pong dapat malaman na talagang ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo ay nalalapit na po, at talagang kailangan na tayo po ay kailangan magiging handa, at kailangan po tayo ay maisilang muli ayon sa itinuturo ni Kristo. Kailangan na tayo po ay magiging maipanganak muli sa espiritu, no? At sa tubig at espiritu. Now, ang tinutukoy ko po ay yung inuutos ni Kristo sa Juan chapter 3 verse 7, no? Na kinakailangan tayo po ay maisilang muli. Sabi dito sa Juan chapter 3 verse 7, "Marvel not that I said unto thee, ye must be born again." So atin pong mapapansin sa talatang ito, kung ating pasimulang babasahin ang Juan 3:1 hanggang 7, ito po ang pagtagpo ni Nicodemo at ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, si Nicodemo, mga kapatid, ay isa pong taong hindi lamang po relihiyoso, kundi siya po ay isang leader sa Hudiyo na mga yung tinatawag nating mga leaders ng Hudiyo, isang parasiyo, at alam natin na sila po ay marami pong alam patungkol sa salita ng Panginoon. At atin pong nalalaman na kahit si Nicodemo ay isa pong parasiyo, nagnanais pa rin, ninais niyang malaman ang katotohanan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagtanong siya kung paano ba talaga maging karapat-dapat ang isang tao sa harapan ng Diyos. At sa kanilang pag-uusap sa Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon na wala ka nang gagawin, Nicodemo, dahil leader ka na o nasa isang relihiyon ka na Hindi po. Ang sabi po ng Panginoon, kailangan na siya ay maisilang muli. Kaya napakamahalaga po nito na mangyari po sa buhay natin na mga tao, hindi lamang po sa atin na mga Pilipino, bagkus sa buong sanlibutan. Kailangan na ang tao ay maisilang muli, lalo na sa atin na meron ng paniniwala. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong relihiyon, tiyakin mo na ikay naisilang muli, dahil kung hindi, maaring manganib ang iyong buhay pagdating ng itinakda na kamatayan o di kaya sa kanyang pagbabalik. So, ano man ngayon ang iyong relihiyon na meron ka, tingnan mong mabuti kung ikaw ba ay isa ng born again. Ang ipinangangaral ko po sa inyo ngayon ay hindi po ang pangalan ng aming relihiyon nga nakarehistro sa ating bansa bilang tinatawag na Born Again Christian Ministries Incorporated, dahil ito po'y pangalan lamang upang magiging legal ang isang samahan na kikilanin ng ating bansa, para hindi naman maturing na tinatawag na kolorom, no? Pero actually, ang Born Again Christian Ministry, ang ipinangangaral ay ang itinuturo ni Kristo, na makikita sa Juan chapter 3 verse 7, na kinakailangan bawat isa po sa atin ay kailangang maisilang muli, no? Kaya nga ang sa aming logo, meron pong makikita na kapipisa lang na sisi, dahil yan po ang isang halimbawa na ang isang tao na naisilang muli ay tulad ng isang sisiw. Una, nung siya'y may silang sa kanyang halimbawa, yung sa manok, no? Yung inahin nang siya po nagsilang ng itlog, hindi pa po yan sisiw. Kung atin pong papansinin, itlog pa po yan. At lahat po ng tao na naisilang na galing sa kanilang ina, parang isa pong itlog. Lahat po tayo naisilang, no? Lahat na yun naisilang. Pero ang tinatawag na maisilang muli ay yung talagang mapisa siya at magiging sisiw. Kaya ayun ang halimbawa ng born again, no? Ang aming kinuha na pinakamalapit na magiging example ay ang isang itlog na talagang fertile na itlog, na kung saan ito po ay maaring
talagang pagdating ng due time, talagang mapisa siya. So, mangyayari lamang po yan mga kapatid, no, sa ating buhay ng tao, kung tayo po ay hindi talaga magiging maisilang muli, ay manatili po tayong itlog na kung saan paglipas ng panahon masisira po ito dahil hindi po nagiging sisiyo, kumbaga, no, kung sa katawagan ba ng iba na bugok, kung sa Cebuano o di kaya nasira, no. So napaka-importante na tayo po'y maisilang muli dahil yun po ang kailangan na mangyari. Now, ang pagiging born again, ito po ay talagang babagong buhay na ito po hindi na sa ating pagsisikap, kung hindi ito'y kapangyarihan na mangyayari sa atin na mga tao. Ang pagiging born again po, once na ikaw po'y nagtiwala sa salita ng Panginoon at tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, ang ating Panginoong Kristo, magkakaroon ka po ng tinatawag na bagong buhay, no? Nang ikaw po ay sumabay sa panalangin ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa Panginoon, pagkatapos po noon talagang ikaw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng tiyak na kaligtasan. Kaya nga, ito ay itinuligsa din ng ibang relihiyon dahil ganun lang ba daw kasimple ang pagkakaroon ng kaligtasan. Ang sagot ko po, oo, ganun kadali. Once na ikay tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at humingi ka ng tawad o sumabay ka sa prayer ng pagsisisi, pagkatapos po mag-amen mga kapatid, magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan. At yun po ang nais ng Diyos na mangyari sa atin. Dahil kung paano tayo magpapatuloy na magbago, yan na po ay trabaho ng banal na Espiritu na ikay gabayan niya at ikaw po'y kanyang palalakasin sa iyong pananalig. At ang paraan po ng ating pagiging matatag sa Panginoon ay talagang sa pamagitan ng ating patuloy sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo o sa kanyang kautusan. Ngunit ang kaligtasan ay talagang matatanggap po nato once na tayo po'y naniniwala. Kung ating pong babasahin sa Juan chapter 3 verse 16, ganito po ang sinabi ng Diyos, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Napakasimple lang po ang kaligtasan. Ito po'y regalo ng Diyos sa atin. Once na tayo po'y naniniwala sa ating Panginoong Kristo na siya po ang tagapagligtas, siya po ang anak ng Diyos at siya ang Diyos anak na ipinadala ng Diyos Ama, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung tayo tumanggap, tayo po'y magiging born again, no? At ang pagiging born again ay araw-araw natin pong talagang pagsikapan ito, no? Na talagang sa pamagitan ng salita ng Panginoon, talagang tayo po ay maririnyo, no? Sa tuwing tayo po'y dumadalo sa anumang mga gawain, no? At talagang kinakailangan po na mangyari yun sa atin. Kung paano po talagang Diyos lang po ang may kapangyarihan na gawin po yan sa atin. Ang mahalaga na tayo ay maisilang muli, na tayo po'y magsisi, na tayo po'y tumanggap sa kanyang mga salita at sa ating pagsunod sa sinner's prayer at pagtanggap kay Kristo, pagkilala sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Talagang napaka-importante po na sa simulat sa pulpa lamang sa ating pagtanggap kay Kristo, kikilanin na natin siyang Diyos at tagapagligtas upang masigurado po natin ang kaligtasan. So sa oras na ito, hanggang ito lang po ang aking maibahagi. Kung meron kayong mga katanungan at sa ito pong ipinahayag ko ngayon ay makikita po sa baba nito, may mga komento po nito. Nandyan po ang mga supporting verse at kung ano pa man ang inyong katanungan, maaari po kayong magtanong at para lubos ninyong mas makilala ang ating Panginoong Kristo. Lagi ninyong tandaan, ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong katayuan sa ngayon, talagang kinakailangan ay kayo maisilang muli, no? At hindi yun pag-anib sa aming relihiyon, kundi yung talagang tunay na pagtanggap kay Kristo at pagkilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Napakamahalaga po yun na si Jesus ay ating kikilaning anak ng Diyos at talagang siya po'y talagang Diyos at ating tagapagligtas upang tayo po'y magkaroon ng tunay na kaligtasan. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon at salamat sa panahon na ibinigay niya sa atin
at pagpalain tayong lahat.